Akala mo ba kumpleto na ang listahan ng mga pagkaing pwedeng ihanda sa isang Filipino celebration? Hindi pa. Dahil kapag handaan ang usapan, parang walang katapusan ang mga pagkaing na kayang magpasaya at magpabusog sa mesa ng mga Pinoy. Mula sa mga pagkaing matagal ng paborito ng pamilya hanggang sa mga putahe na siguradong hinahanap-hanap kapag may espesyal na okasyon. Talagang may sariling paraan ang bawat pagkain para maging parte ng isang masayang selebrasyon. Sa unang parte ng ating video, tinalakay natin ang mga masasarap na pagkain tulad ng morcon, menudo, fried chicken at maging ang favorite nating leche flan. Kaya sa video na ito, babalik tayo sa mesa at aalamin ang top 10 pinakamasarap na pagkain tuwing handaan sa Pilipinas, Part 2. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang Pinoy food at interesting content na katulad nito. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Top 10. Seafood Platter. Kung gusto mong magmukhang level up ang handaan, isang malaking seafood platter lang ang kailangan mga kabida. Hipon, alimango, tahong, pusit, lobster, scallops at kung ano-ano pang seafood na parang nag-meeting lahat ng paborito mong pagkain sa iisang tray. Kapag nilapag na ito sa gitna ng mesa, automatic may mga bisitang magsasabing, "Uy, ang sosyal!" Kahit ang totoong iniisip nila ay, "Saan ako pipwesto para malapit sa hipon?" Hindi man ito kasing dalas ng fried chicken o spaghetti sa ordinaryong birthday o celebration. Kapag may seafood platter, ramdam mong may special na okasyon talaga. Perfect ito sa birthdays, anniversaries, reunions, Christmas at iba pang celebrations na gustong gawing extra memorable ang pagkain. Alam mo ba, bukod sa pagiging masarap, seafood is often associated with special occasion dining dahil mas maraming klase ng seafood ang maaring mas mahal at mas matrabahong ihanda. Kaya kapag may malaking seafood platter sa mesa, automatic, premium food ang vibes. Top 9. Filipino Fruit Salad. Ito naman ang dessert na parang required subject sa Pinoy handaan. Creamy, sweet, malamig, at punong-puno ng iba't ibang prutas at ingredients na nagsama-sama sa isang malaking bowl. Karaniwang gumagamit ng fruit cocktail, all-purpose cream at condensed milk. Pero may mga pamilya ring nagdadagdag ng kaong, nata de coco, cheese at iba pang ingredients depende sa kanilang sariling recipe. At dito lumalabas ang tunay na Pinoy talent, improvisation. May fruit salad na sobrang creamy, may mas maraming prutas, may mas maraming cheese, at may version na parang kalahati ng laman ay nata de coco. Pero kahit iba-iba ang recipe, iisa ang misyon nito, ang maging malamig at refreshing na ending sa isang mabigat na pagkain. Alam mo ba, ang Filipino fruit salad ay iba sa traditional Western fruit salad dahil mas creamy at sweet ang Pinoy version. Kadalasan ay gumagamit ito ng canned fruits, cream, at condensed milk. Kaya mas bagay talaga ito sa taste buds ng mga Pinoy na mahilig sa creamy at sweet desserts. Top 8. Mango Graham. Kung may dessert na kayang nakawin ng spotlight kahit hindi ito ino-oven, ito na siguro yun. Ang Mango Graham ay simple lang tingnan, pero kapag malamig na, layered na ang Graham crackers, cream at matamis na mangga, good luck sa diet natin. Ang combination ng crunchy soft Graham, creamy filling at juicy na mangga ang dahilan kung bakit napakadaling mahalin ito. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangang maging professional baker para makagawa nito. Layer lang ng layer, palamigin ng ilang oras, at boom! May pang-celebration ka ng dessert na mukhang sosyal pero surprisingly, napakasimpleng gawin. Alam mo ba? Ang Mango Graham ay isang example ng Filipino no-bake dessert kung saan Graham crackers ang nagsisilbing base at layers ng dessert. Dahil simple ang ingredients at preparation, naging isa ito sa mga paboritong homemade desserts ng maraming Pinoy families. Top 7. Roasted Chicken.
Classic, simple, reliable. At kapag may roasted chicken sa handaan, alam mong may pagkain para sa lahat. Golden brown ang balat, juicy ang meat, at mabango kahit niluluto pa lang. Parang may sariling advertisement ang buong bahay. Pwedeng whole chicken na seasoned with garlic, herbs, salt, pepper, at iba pang spices. Tapos, ni-roast hanggang maging golden at flavorful ang balat. May mga version din na may gravy, sauce, o sariling marinade ng chef ng pamilya. At isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa roasted chicken, hindi siya nakakasawa. Pwede mong kainin kasama ng kanin, gravy, vegetables, salad, o kahit diretsong kagatin habang nakatayo sa kusina. We don't judge here, mga kabida. Alam mo ba, ang roasted chicken ay naging popular sa Filipino celebrations partly dahil madali itong ihanda bilang isang buong centerpiece dish at pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya. Kaya hanggang ngayon, isa pa rin itong reliable choice kapag maraming bisita ang darating. Top 6. Carbonara. At eto na ang isa sa mga pinaka-dangerous na pasta sa handaan. Bakit dangerous? Kasi ang plano mo lang dapat ay isang serving. Pero pagkatapos mong matikman ng creamy sauce, bacon o ham, cheese at pasta, biglang may second plate. Ang Filipino-style carbonara ay kilala sa creamy at rich na sauce, kadalasan gawa sa cream, milk, cheese at iba pang ingredients tulad ng bacon o ham. Mas creamy at mas rich ang version na nakasanayan ng maraming Pinoy kumpara sa traditional Italian carbonara. At dahil madaling magluto ng malaking batch, perfect na perfect ito para sa birthdays, Christmas parties, reunions at iba pang celebrations. Isa rin ito sa mga pagkain na kahit hindi ka naman mahilig sa pasta, mapapaisip ka pa rin kumuha. Alam mo ba? Ang traditional Italian carbonara ay ibang-iba sa creamy Filipino-style carbonara. Sa Italy, karaniwan lang silang gumagamit ng egg, hard cheese, cured pork at black pepper. Walang cream sa classic preparation. Top 5. Chicken cordon bleu. Mga kabida, kapag may chicken cordon bleu sa handaan, alam mong may nag-effort talaga sa kusina. Hindi lang ito ordinaryong chicken dahil may ham at cheese na nakabalot sa loob. Tapos nilalagyan pa ng breading at piniprito o binabate hanggang maging golden brown. At kapag hiniwa mo, boom! Lalabas yung melted cheese na parang may sariling slow motion scene. Malutong sa labas, juicy at savory ang chicken sa loob. Tapos may salty flavor ng ham at creamy goodness ng cheese. Kapag sinamahan pa ng gravy, mushroom sauce o creamy sauce, talagang pang special occasion ang dating. At hindi lang dahil masarap, may presentation factor din. Kapag nakaslice na at nakaayos sa serving platter, parang restaurant quality agad ang dating. Alam mo ba? Kahit French ang pangalan na cordon bleu, ang chicken cordon bleu na kilala natin ngayon ay hindi simpleng traditional French dish. Mas naging popular ito bilang modern Filipino stuffed chicken preparation, kung saan pinagsasama-sama ang chicken, ham at cheese. Isang kombinasyon na talagang swak na swak sa panlasa ng maraming Pilipino. Top 4. Baked macaroni. Kung may pagkain na kayang magpabago ng simpleng birthday celebration into may catering ba tayo? Ito yun. Ang baked macaroni ay isa sa mga handaan staples na halos imposibleng tanggihan ng mga bisita. May macaroni pasta, savory meat sauce, creamy cheese sauce, at syempre, maraming melted cheese sa ibabaw. At kapag bagong labas sa oven, yung amoy pa lang, tapos na ang laban. Wala nang diet, wala nang tikim lang. Diretso serving agad. Ang beauty ng baked macaroni ay nasa combination ng textures. Soft ang pasta, rich at savory ang sauce. Creamy ang cheese layer, tapos may golden brown crust sa ibabaw na nagbibigay ng extra flavor at texture. At dahil pwedeng gumawa ng isang malaking tray para sa maraming tao, perfect na perfect ito sa birthdays, Christmas parties, reunions, fiestas, at halos kahit anong celebration. Alam mo ba,
Ang baked macaroni ay naging popular sa Pilipinas dahil sa combination ng Western pasta tradition at Filipino preference para sa creamy, cheesy at slightly sweet flavors. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit naging permanent resident ito sa maraming Pinoy celebrations. Top 3. Garlic Butter Shrimp. At dahil umabot na tayo sa top 3, kailangan natin ng pagkain na kapag nilapag sa mesa ay automatic may gustong kumuha ng kanin. Ang Garlic Butter Shrimp. Juicy shrimp, maraming bawang, melted butter at savory sauce na literal na parang ginawa para i-partner sa mainit na kanin. Kapag tama ang pagkakaluto, tender at juicy ang shrimp, habang nagbibigay naman ang garlic at butter ng rich, aromatic at savory flavor. Pwede ring dagdagan ng herbs, chili, lemon o iba pang seasonings depende sa recipe. At dahil seafood ang bida, may instant premium feel din ito sa mga salo-salo. Hindi na kailangan ng complicated presentation. Isang malaking serving dish lang na puno ng garlic butter shrimp, solved na! Alam mo ba? Ang garlic butter combination ay hindi lang sikat sa Pilipinas, pero talagang naging paboritong flavor profile ito ng Pinoy seafood dishes. Kaya hindi nakakapagtaka na naging handaan favorite na ang shrimp na niluto sa maraming bawang at butter. Dalawang ingredients na halos imposibleng hindi magustuhan ng Pinoy palate. Top 2. Inihaw na liempo. Ito ang amoy na kayang mag-assemble ng buong pamilya kahit walang nag-iimbita. Kapag may nag-iihaw ng liempo kahit nasa kabilang kwarto ka pa, alam mong may magandang nangyayari sa kusina o sa labas ng bahay. Juicy pork belly, smoky aroma, crispy o slightly charred edges, at marinade na kumakapit sa bawat layer ng karne. At higit sa lahat, may kakaibang magic ang smoky flavor na hindi mo makukuha sa ordinaryong prito o oven-baked na pork. Pwede itong simple lang, asin, paminta, bawang, toyo at kalamansi. Pero may mga recipe rin na gumagamit ng sweet marinade para magkaroon ng caramelized na balat habang iniihaw. At kapag sinabayan mo ng suka, toyo mansi, sili o sariling sausawan, good luck sa kanin! Hindi na 1 cup rice ang usapan dito. Alam mo ba, ang pag-iihaw ay matagal ng bahagi ng Filipino food culture at iba-ibang version nito depende sa lugar at pamilya. Kaya kahit pare-parehong liempo ang gamit, maaaring magkaiba ang marinade, sausawan at paraan ng pag-iihaw. Kaya bawat pamilya ay may sariling best liempo. Top 1. Kare-kare. Kapag may malaking kaldero ng kare-kare sa gitna ng mesa, alam mong hindi ordinaryong kainan ang nagaganap. Isang malaking salo-salo talaga ito. Ang creamy at rich na peanut-based sauce, tender na karne at mga gulay tulad ng pechay, sitaw at talong ay bumubuo ng isang ulam na sobrang distinct ng flavor. Pero syempre, hindi kumpleto ang kare-kare kung walang bagoong. At dito nagsisimula ang tunay na debate. May gusto ng maraming bagoong, may konti lang, may ayaw talaga. Pero kahit ano pa ang preference mo, mahirap tanggihan ang kombinasyon ng malinamnam na peanut sauce at savory bagoong. May mga version pa na gumagamit ng oxtail at iba't ibang cuts ng beef, habang ang iba naman ay gumagamit ng pork, chicken, seafood o iba pang ingredients. Pero kahit anong version, nananatiling bida ang rich peanut sauce na siyang nagbibigay sa kare-kare ng signature flavor. Alam mo ba, isa sa mga pinapaniwalaang pinagmulan ng kare-kare ay ang impluensya ng South Asian at Malay cooking traditions na kalaunan ay na-adapt at naging distinctly Filipino. At hanggang ngayon, isa ito sa mga pagkaing madalas iugnay sa espesyal na okasyon at malaking selebrasyon. At ayan na nga, ang Top 10 Pinakamasarap na Pagkain Tuwing Handaan sa Pilipinas, Part 2. Mula sa seafood platter, creamy desserts, cheesy pasta, hanggang sa juicy na inihaw na liempo at syempre, ang ating top 1 na kare-kare. Grabe, nakakagutom no?
Parang pagkatapos nitong video, gusto mo na agad maghanda kahit wala namang piyesta, okasyon o birthday ng family member nyo. Ikaw, kabida, kung isang pagkain lang ang pwede mong piliin sa buong listahan, alin ang hindi pwedeng mawala sa handaan nyo? Kare-kare ba? Garlic butter shrimp? O baka naman may sariling secret handaan dish ang pamilya nyo na hindi natin naisama? I-comment mo na sa baba ang pagkain na sa tingin mo ay dapat kasama sa listahan. Malay mo, baka maging bida naman ng suggestion mo sa susunod nating food ranking. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating nakakagutom, nakakaaliw at masasarap na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!